Okay, imagine we're having coffee together and you tell me, Liana, gusto ko rin magkaroon ng cafe partners pero nahihiya ako mag-message. Hindi ko alam saan magsisimula, anong sasabihin ko, o kung posible ba talaga kahit maliit pa lang business ko. Honestly, I was exactly like that too. I had no connections, no experience, and no idea how cafe partnerships work. But today, I have 10 cafe partners that sell my products for me. So, if we had 30 minutes together, this is exactly what I'd tell you. I want to save you hours of trial and error, so I put everything I know into this one video. From how to find the right cafes, how to write your first message, and get a yes from cafe owners even if you don't have any connections yet. I'll also be sharing my free inventory spreadsheet, pricing computation formula, Canva portfolio template, and even the mistakes I made along the way. So hopefully, you don't have to learn them the hard way. You can check the timestamps if you're looking for something specific, but if you're planning to start from scratch, I highly recommend watching until the end because each steps builds on the previous one. So ano, tara, let's find your first cafe partner. How to approach cafes and stores to sell your products. Hi, I'm Liana. I own a handmade flower shop. So I sell money bouquets, flowers that are made with fuzzy wires, wood, and then nakikipag-partner ako sa mga cafes near our location. So first, why do we do this? For exposure and another source of income stream, 'di ba? Kasi mahirap din kung ang aasahan lang natin ay yung Facebook, Shopee, TikTok, kung meron na kayo. Kung meron ding physical store, mahirap siya kapag yun lang yung i-expect natin, lalo na seasonal products yung sa akin. So kayo, if iba yung product nyo, like kung food industry kayo, pwede din yan kasi 'di ba? Ang meron yan, ito pala, tinatawag pala sa action na to is consignment partnership. So, di ba sa mga mall, sa mga supermarkets, madaming products, hindi yon lahat pagmamayari ng mall na yon, kung sino may-ari nun. Yun ay madalas consignment din. For example, Nestle. So, yung mga Nestle product, nakiki-consign sila dun sa SM, ganyan. So, hindi pagmamayari ni SM lahat ng mga products. So, is it possible na makapag-start tayo ng ganito, makapag-approach or makipag-partner tayo sa mga coffee shop or other stores even though beginner pa lang tayo? Yes, very, very possible. Kasi din naman din ako nag-start. Dati, online lang ako. Tapos, wala din akong kakilala, wala akong, as in, yung mga coffee shop po ngayon, hindi nila ako kilala, walang any connection. Pero nag-work, nag-agree sila. So, yun yung pag-uusapan natin today. I-share ko sa inyo na, di ba, now, meron na akong 10 coffee shops. So, paano nangyari yun? So, start tayo sa mga must-haves. Number 1, kailangan may benefit yung coffee shop or yung store. So, hindi pwedeng makikilagay ka lang. Kasi, di ba, maglalaan sila ng labor dun. Yung staff nila, sila yung magtitinda for you. Tapos yung space din, ganyan. Kasi guys, hindi kayo mag-i-stay doon. As in, ililagay nyo lang yung product nyo. Ang misconception kasi ng iba sa consignment, kukunin, ay, ka ba doon? Magtitinda ka ba doon? Hindi, iba yun siya. Parang more on pop-up naman kasi yun pag ganun. So, tayo, talagang ilalagay lang natin yung product natin doon. Tapos uuwi na tayo. Tapos babalik na lang tayo kapag kailangan na ng restock. So sa akin, ang ginagawa ko ay 20% nung SRP. For example, 100 pesos yung product. So, 80 pesos na lang yung matitira sa akin kasi maiiwan na sa kanila yung 20 pesos. So, ganun. Kayo bahala kung 20%, 15%, 10%. Kayo na yan. Okay, kung ano yung labag sa loob nyo. Kung ano yung wholehearted nyong pwedeng ibigay din sa business na hindi naman kayo malulugi. How to compute selling price with commission. Our formula, selling price equals product cost plus desired profit divided by 1 minus commission rate. For example, our product cost is 50 pesos, desired profit 75. Reminder na yung labor natin ay hindi kasama sa desired profit, dapat nasa product cost siya.
because may mga times na hindi tayo yung gumagawa ng mismong product. And coffee commission, 20%. You can change this to 10%, 15%, up to you. So let's put the numbers in the formula. Selling price equals 50 plus 75 divided by minus 1 minus 0.20. So that's 125 divided by 0.80 equals 156.25. Pwede na natin gawing 156 or 157. So, i-compute natin. So, di ba, 156.25 kung magkano yung makukuha natin dyan. So, 80% times 80%. So, ibig sabihin, pag may isa tayong nabentang product sa coffee shop, ang ibibigay lang nila sa atin ay 125. Tapos, may iwan sa kanila yung 20%, which is 31.25. So, yan. Next, how's yung product setup? Paano yung magiging arrangement mo dun sa coffee shop nila? May gagamitin ka bang shelves? May gagamitin ka bang metal pegboard? In my case, metal pegboard yung ginagamit ko. So, papakita ko na lang siya sa inyo. Nabibili ko siya sa online. 1.2 ata, isa. Na very professional na siyang tignan. And meron akong ginagawang DIY plastic. Pwede kayong bumili online. Pero ako prefer ko na gawa ko na lang siya para mas tipid and mas maano ko yung sizing niya. Mas makontrol ko yung size niya. So, yun. Ganyan, very organized na siya. Wala nang iisipin yung coffee shop, store owner. Okay na. Di ba parang sa mall nga din, may packaging na, may ano na, lalagay mo na lang, ganyan. Wala silang iisipin. Tapos, meron dapat, as a beginner, pag wala pa tayong kakilala, ay wala pa tayo talagang connection, dapat meron tayong tinatawag na landmark. Gawa ko lang tong word na to. I mean, ginamit ko lang tong word na to. Landmark, it's a known activity or event or personality that's connected to your business. For example, sumali ka sa isang well-known bazaar or tiyangge or like nagtinda ka sa isang mall o kaya naman na-feature ka sa TV, radio or anything. Like parang mapapabango mo yung pangalan mo para lang masabing legit ka. Ay, alam mo yun, ganun kasi yung ginawa ko nung umpisa dahil nga wala naman akong kakilala. Like, bakit nila ako pipiliin? Bakit sila mag-yes? Diba? Since ang dami-daming crafters sa buong mundo. I mean, ang dami-daming crafter dito sa Bagong Silang. So, bakit ako yung pipiliin nung coffee shop na yun na maglagay dun sa store nila? Kaya naisip ko, sakto naman na sumali ako dun sa isang bazaar sa Ayala Malls Philly. So, nilagay ko yung pictures ko doon, yung parang share ko na nagtinda po ako dito, ganyan-ganyan, kahit naman talagang wala naman ako nabenta noon. Wala lang, parang ginamit ko lang yung name, parang ginamit kong landmark, yung Ayala Malls Philly, dun sa portfolio ko. So, yun. And then, next natin kailangan yung portfolio or Canva site. Yung ginagamit ko yung Canva site. Canva site is like, para siyang website, pero hindi talaga siya totoong website. Prototype lang. Kumbaga design lang siya. Pero okay na din kasi very organized, very professional. So, libre lang yung Canva site, guys. I-share ko mamaya kung paano siya gawin. So, eto naman, ang function naman nito is to make it easy for the cafe owners or business owner na makilala ka in just few clicks. Kung possible nga, one click lang eh. Or, pwede din PDF. Mas prefer ko din dalawa siya. A link at saka PDF. Yung Canva site kasi pwede mo siyang gawing link. Parang talagang magiging website siya. Nakiklik siya, may animation, ganyan-ganyan. Pero, hindi talaga siya working. Prototype lang. Design lang, ganyan. Pero, it gets its purpose. Nadi-display niya yung kung ano yung mga dapat mong i-display. Pakita yung personality ng business mo, ay yung details ng business mo, yung pictures, ganyan. Ginagawa ko dalawa siya. Like, may link at saka may PDF copy kasi may mga business owner or like kahit naman normal na tao, di ba? Hindi tayo basta-basta nag-click ng mga links kasi mamaya virus pala yun or what. So yun. And then, last na kailangan natin ay yung precise email or social media message. So ito yung parang pinaka first ever approach mo sa kanila. Like, ang ginagawa ko minsan, kung saan sila active, tinitingnan ko kung saan sila pinaka-active na social media. Or minsan dinadalawa ko, nag-i-email din ako. Sa Stand Coffee Shop ko, iba-iba sila. Meron sa Facebook, meron sa TikTok, meron sa Instagram, tapos parang wala nag-response sa akin sa email. So, more on social media lang.
let's avoid yung unnecessary na pahabain siya. Dapat literal na every word dun sa message mo is may function kung bakit siya nandun. In just few minutes, in just isang tingin, kita na nila kung ano yung kailangan mo, kung sino ka, kung bakit, at bakit sila mag-yes, ganyan. So yun yung mga must-have. Let's discuss yung Canva site. So, yan. Ano yung mga contents ng Canva site? Brand name, product type, location. So, para makita ng ano ka ba, sino ka ba, na tinitinda mo, kung align ka ba dun sa business nila. Tapos, features and prices ng product mo. Para magkaroon din sila ng idea kung pasok ba dun sa target audience. Sa market nila, yung produkto mo, kung masyadong bang mahal, hindi, okay. Masyadong, okay. Gets mo? And then, minsan, naglalagay din ako ng mission and history. Wala lang, parang hindi naman siya ganun ka needed, pero nilalagay ko siya kasi to tap the emotional side ng parang, please pick me. Ito yung mission ko, yung history ko. Ganyan. And then, picture nung store ko, or like crafting studio kung wala pa kayong physical store. O kung saan man kayo gumagawa, room or what. Like, picture ka lang, ganyan. And then lastly, yung proof of your landmark. Ito na yung ipapakita mo kung sumali ka sa ganito. Means, pwede guys, hindi naman kailangan mall ha. May mga event sa university, like, di ba may mga bazaar-bazaar yan dyan. Makisali kayo kasi alam kung affordable lang yung mga ganun. Or kung meron nga, pwesto na ako sa kalsada, tabing kalsada, nagpaalam lang ako sa tapat ng bahay, tapos pumayag naman, hindi ako nagbayad, o, di ba? Ganun, tapos mag-picture-picture lang kayo nung setup nyo doon para lang mapakita natin doon sa mga business owner na legit ka. So, I'm on my phone right now. Papakita ko sa inyo paano gumawa ng Canva site. So, ayan, makikita natin ha, naka-free yan. So, pupunta lang tayo sa home. And then, search nyo lang dyan sa what would you like to create yung website. Para makapili tayo ng templates. Pero, pwede din yung tayo yung gagawa from scratch. Like, eto, start from blank. Tapos, pipiliin nyo lang tong website. Kasi ganyan yung ginawa ko para talagang perfect dun sa color palette na gusto ko. Yung simple lang siya. Then, so yan makikita nyo, yung mga may crowns na yan, ibig sabihin premium accounts yan, hindi natin siya pwedeng pindutin. Doon lang tayo sa walang crowns. So, let's say, may nakita kong isa dito. So, for example, yan, nakapili ka na. Pwede mong as is na yan, tapos palitan mo na lang yung mga pictures. Ipindutin mo yan, tapos replace. For example, ito yung ipapalit natin. Ayan o, diba? Tapos, palitan mo lang yung mga, dyan. So, let's say, tapos ka na, kunyari. So, for example, tapos na. Save na natin. So, ito, live update. While filming, nung nag-try na akong gumawa ng bagong, may bayad na pala. Yung paggawa ng website link. So, yan, pakita ko lang sa inyo. Ay! What the fuck? Pwede naman pala. Sorry na pamura ako. Kasi nakaraan, the other day, nagka-try ako may bayad na siya. Ito. Ayun, so may bayad na siya. Ba't ganun? Bilang may bayad. Try natin ulit. Ayan, so your website is now live. So, view your website. Okay, so wala pa rin palang bayad. May bayad lang siya kapag gusto mo yung talagang i-edit mo yung link. Ito. Kasi kunyari, made with Liana that shoot. Ganyan. May bayad na yon. Pero if i-maintain mo yan na as is, ganyan, wala pa rin bayad. So, yan na siya, guys. Mabagal lang yung net ko, pero, diba, parang working, na talaga siya.
working website, oh may moving, naggagalaw-galaw yung mga videos. Pero, yung mga ganyan, hindi napindot? What the hell? Oh my gosh! Oh my gosh! Napipindot siya. Oh, ayan. Ayan lang. Yan lang yung napipindot. So, ang dami nang nangyaring happenings. Dami ng changes, upgrades. O, diba? Mas more power for you. Kasi nung time ko, walang ganyan. Hindi yan napipindot. Ay, pak. Ang ganda. So, anyways, going back to the topic. So, yan na. Itong link na to, ito, sa taas, pwede nyo na yan i-save. Tapos, ilagay nyo na yan dyan sa mga messaging nyo for cafe owners. Para, pag clinic nila yon, ito yung makikita nila. Magkakaroon na kayo ng landing page. Pero, pwede din guys, na PDF tayo. Kasi nga, as I've said earlier, may mga cafe owners na hindi nagpipindot ng links. So, yan. Choose nyo lang yung file type na PDF standard. Tapos, download. And then, i-save nyo yung PDF. Tapos, ayun yung i-send nyo. So, pwedeng dalawa nga, link at saka PDF. 3 mistakes I made when looking for cafe partners. Number 1, targeting all cafes. Like kasi nung una, since beginner nga ako, wala naman akong kakilala, parang ang ano ko, ay message ko lahat, 'di ba? The more the better. Since wala na ako sa posisyon maging choosy. Pero nung ngayon, nasa 10 cafes ako, na-realize ko na okay lang din pala na maging choosy tayo kasi pera pa din yun eh. Business owners tayo kahit na small pa lang, 'di ba? So kailangan natin maging smart dun sa pag-handle ng resources natin since very very limited lang naman yung capital natin. And then number 2, sending overly long message kasi nga ayan. Tsaka yung parang inaatat mo na message ka ng message, hindi rin okay yung ganun, guys. So number 3, not actively reaching out to cafe partners. So hindi naman maganda na aatatin mo, pero hindi din naman maganda na hindi na talaga magme-message. Kasi may ganito akong instance. Kasi ang misconception ko, ang niisip ko kasi nun, nakakahiya naman i-message nga kasi parang, parang hindi naman ako mapakali, ganyan. Tapos, ang nangyari naman, talagang hindi na ako nag-message. Tapos, hindi pala nakalimutan na ng business owner yung pangalan ko. Tapos natabunan na yung message ko dun sa page nila. So hindi nila ako mahanap. Tapos yung mga products ko dun, wala akong like ganito lang siya talaga. Wala akong sticker or like anything na magpapakilala kung anong pangalan ng business ko. So hindi nila ako mahanap. Tapos ubos na pala yung products. Hindi sila makapag-chat sa akin para mag-ask ng restock. So yun din yung dapat nating iwasan. Dapat mga one month or 2 months o kung ano man, basta magkaroon ka ng regular schedule na talaga mag-reach out ka sa lahat ng coffee shop. Ikakamusta mo sila, i-ask mo kung gusto ba nila magpa-restock ulit, ganyan. Tapos, para lang ma-up lang yung conversation nyo. So, yun. So, ito na din na tayo sa pinaka-whole process, step by step. Kung ano ba talaga yung scenario ng pag-reach out hanggang sa restock stage. So, number 1, looking for potential businesses. So, ginagawa ko, 10 to 15 cafes. So, open ka lang ng Google Maps. 'Di ba? Syempre makikita mo na doon yung location mo. Tapos, search ka lang, coffee shop near me. May makikita ka na dyan ng madaming icon ng coffee. Tapos, kiklik mo lang yun kung ano yung mga malapit sa'yo. Tapos, check mo sila kung okay ba yung yung mga sinabi ko nga, yung location, product prices, ambience, kung eto pa, space inside, kung kasya ba yung setup mo dun sa coffee shop nila. Kasi may mga coffee shop, diba, na parang very limited lang yung space for the customer. So, wag mo na din i-go yung, kasi saan naman ilalagay, diba? Baka mamaya tago naman. So, wala lang din, masasayang lang din. So, number 2, isi-send na yung message, yung email. So, ito, papakita ko sa inyo yung messaging ko para magkaroon na kayo ng idea. Pwede nyo din yung gamitin. Pero, syempre, papalitan nyo din yung mga details. Tapos, number 3, wait for 3 days. Pagka-send mo ng email or message, wait ka ng 3 days.
kung magre-reply ba or what, minsan may mga coffee shop na nagsisim lang. Tapos, after 3 days, mag-send ka ng very, very short follow-up message lang. Tapos, parang minsan kasi may mga coffee shop na nabasa na nila yung message mo, yung PDF mo, yung Canva site mo. Kaso, pakalibutan nang mag-reply. Kasi syempre, busy sila, di ba? May ganyan sa akin coffee shop, like, yung very, very first kong partner, yung Roof Cafe. So, umpisa, hindi nila ako nireplyan. Tapos, kung kailan ako nag-follow up doon nila na, oo nga pala, ganyan-ganyan. Gusto namin, interested kami. So, di ba, what if hindi ako nag-follow up? So, wala, nasayang lang. But, if still no response after nung follow-up, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi may mga ganyan din akong coffee shop na talagang ilang buwan kong ina-up yung message. Like, hinila-like ko. Alam mo, di ba kasi minsan ganun? Para ma-up yung message, parang hanap ka ng convo, tapos magre-react ka doon. Kasi makikita doon sa, Annalyn heart your message. Ganyan. Reacted heart. Tapos ayun, para lang papansin lang, ganun. Pero ito na, ginagawa ko, tina-timing ko siya sa mga special events like yung mga seasonal like Teacher's Day, Valentine's, Mother's Day, etc. Yan. Parang hanap ka ng palapit, upcoming event. Tapos, tsaka mo sila i-message. Like, hello po, baka gusto niyo pong magkaroon ng setup may flowers, ganyan, for this event. Kasi meron akong coffee shop na actually, ilan ba? Madami. Yung 3 Fame Cafe, tapos yung Francisco na bagong silang at saka Francisco na Orduha, nangyari siya dahil sa Mother's Day. So, parang tiniming ko na dun talaga ako mag-message sa kanila. Para kasi high chance na mag-yes sila dahil mataas yung benefits dun sa side ng business owner. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, para mag-yes ang isang coffee shop, dapat meron silang magigain. Meron silang reason kung bakit sila mag-yes sa'yo. So, yun nga, aside sa kikita sila ng 20%, pampaganda din kasi pampa-add ng something dun sa business nila. Pwede nilang gawing posting, get your coffee and flowers for your mothers. Mga ganyan-ganyan ka, diba? Kumbaga, nakasolve ako ng isang problema pa sa kanila. Hindi na nila kailangan mag-isip ng kung ano pang pakulo for that event. So, yun. Number 4, if they agree, or yan, kung pumayag na sila, mag-partner sa'yo, ang gagawin dyan minsan ay makikipag-meet up sila. Pero madalas hindi na eh. Parang, sige, punta ka na, set up ka na, ganyan. Pero meron naman din coffee shop na nakikipag-meet up pa talaga muna. Para lang makilala ka, ganyan, makita yung products mo. So, ganyan, punta ka sa coffee shop nila, dala ka ng samples. Samples na kung ano talaga yung ilalagay mo dun, ha? Hindi yung dadala ka ng pinakapakak mo, yung bongga mong bouquet, hindi. Dadali mo kung ano yung ilalagay mo dun sa store nila. Kung ano yung ibebenta mo. And then, kung magpakita ka na din kung ano yung packaging mo para magkaroon sila ng idea, ganyan. Tapos, magkano siya, pricing, i-discuss mo, ito po yung mapupunta sa inyo, ito po yung commission, ito po yung may iwan sa akin, ganyan. Tapos, pwede mo din i-discuss kung kailan ka babalik, if per month ba, if bi-weekly ba, if, ganyan, ano man. Tapos, sa setup day, okay? So, ano yung mga dadalhin mo? Inventory mo, yung packaging mo, yung pricing, yung inventory list, bigyan mo din sila ng listahan kung ilan yung nilagay mo, magkano yung percent, ganyan. Tapos, take photos, videos, gawa ka ng reels. Kasi, magbibuild na tayo ng proof na, meron ka ng coffee partner para magagamit natin kapag nag-reach out pa tayo ng iba pang coffee shop. Diba? So, yan. Kunyari, naubos na yung product, mag-ask na sila ng lista kung anong kailangan mo. Kailangan mo ng bagong listahan kung ano yung mga sold items. I-share ko sa inyo yung spreadsheet ko na ginagamit. So, magkano yung magtitira sa kanila, magkano yung sa'yo. So, yan. Tapos ibibigay mo ulit to sa kanila. I-send mo yung screenshot sa page nila para may kopya kayo. Para kung ano man mangyari, kung mawala man yung hard copy, meron pa rin kayong online. Meron pa rin kayong soft copy. So, yun. That's it. Oh my gosh.
Di ba? Very, very easy lang. Pero grabe grabe yung help. Kasi, guys, nung umpisa, wala naman akong physical store, di ba? Kasi online nga lang ako. Ito yung pinaka sa akin, nakapagpaya sa akin na mag-physical store. Kasi, naisip ko, parang kaya ko na siyang i-sustain dahil may coffee shop na. Very helpful siya. Kasi kung iisipin mo, para ako nagkaroon ng 10 physical store without paying rent dun sa 10 location na yon. Di ba? Parang amazing lang talaga. Yun. Ang very, very big. Puro ko very, no? Ba naman? Napakalaking, niya. Siguro kung ako ng best decision ko sa business ko, yun. Yung pakikipag-partner sa mga coffee shop. Yeah. So happy. Okay, yun lang guys. Sana may natutunan kayo at sana very clear na very na naman. Bilangin nyo nga yung very ko dito sa video na to. Anyways, ayun, sana maayos yung pagkaka-deliver ko. Kasi ang purpose ko naman din talaga sa video na to ay to share, to help. Kasi, imagine, namamblema talaga ako dati kasi nga very seasonal. Very na naman. Seasonal kasi yung products ko. So, para ang hirap kung aasahan ko lang yung mga nagbe-birthday. Although, madami naman nagbe-birthday sa mundo. Pero, di ba, if paulit-ulit naman na flowers yung ireregalo nila. So, parang hirap kung ayun nga, basta hindi ko talaga, kung parang, inisip ko dati, mag-work ba to? Kung seasonal nga lang siya. Paano kapag slow season, ganyan. Tapos, buti na lang talaga. Ay, kay Craftly ko pala to na, nakuha tong idea na to. Pero kasi, nung time kasi na yon, sumaling ako sa bazaar, sa Feliz, sa Ayala Mas Feliz. Tapos, walang bumili talaga. Sobrang dami kong ginawa. Tapos, parang naiiyak ako doon kasi pinaglitan pa ako doon ni mama kasi ano gagawin mo dyan, ganyan, dami mong ginawa. So, wala talaga nabenta. Ang dami kong products. Ang dami akong metal pegboard. 2 ata yun. Kaya sabi ko, ano gagawin ko dito? Wala naman akong physical store. Tapos, nakita ko yung video ni Craftly na naglalagay siya ng products sa coffee. Sabi ko, hala, magandang idea yun ah. Ganyan. Tapos, nag-comment ako. Sabi ko, thank you. Sabi ko, thank you sa idea. Tapos, as in talaga, pagkakita ko ng video na yun, naghanap na talaga ako ng mga coffee shop. Tapos, nag-message na ako. So, wala pang pumapansin sa akin nung umpisa na nga. So, yun. Tapos, nung unang-unang nag-yes sa akin yung Roof Cafe. Tapos, kaya sinasabi ko sa inyo, gumamit kayo ng landmark. Kasi ang una niyang sinabi sa akin, ng business owner, sabi niya sa akin, uy, nagtinda ka pala sa Ayala sa Ayala. Ganyan. Sabi niya, ay, opo, ganyan. O, diba? Yun yung tumatak sa kanya. Kumbaga, nag-mark sa kanya yun na sumali ako sa ganitong event. So, baka yun yung one of the reason kung bakit siya nag-yes. Kaya mag-add kayo, guys. Kahit na kagaya sa akin, wala kayo nabenta, okay lang, basta magamit nyo siya as your proof, as your legitimacy check, ganyan. At saka pampaganda din ng pictures nung may malagay kang picture dun sa portfolio mo, 'di ba? Kung hindi ako sumali doon, 'di ba? Parang wala siyang maaalala sa akin. And, ayun. So basta hindi naman kailangan mag-mall, pwedeng mga UP, may mga nag-event sa UP or kung ano mang university or small schools. Basta lang may picture kayo, ganyan. So yun. Yun lang guys. Dami kong kuda. And thank you so much for watching this video. In my next video pala, baka gusto nyong i-watch, i-share ko naman sa inyo kung kung magkano talaga ang nagagastos sa pag-open ng physical store. Yeah. Kung balak nyo na din mag-physical store. And in my next video, third video, I will show a tutorial kung paano mag-wrap ng ganitong bouquet if you're also in the flower business. So, yan. I-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Very, very easy lang. So, yan. That's it, guys. Thank you for watching. I hope you have a good day and stay safe and stay dry kasi ngayon ay tag-ulan na.